At paano mo nakilala itong sina Telma, Miss Rowena at Miss Rita? Paano mo sila nakilala? Si Rowena po, evangelista, nagtitinda po yan ng gulay. Tapos po si Telma Laranan po, nagtitinda lang po ng almusal. Tapos si Rita Iturralde po, ihaw-ihaw po na inasal. Sa bayan din po ng Concepcion. At naniniwala ako na hindi kayo incorporators nito. Ako naniniwala ako kasi pinuntahan namin isa-isa yung mga bahay. Pakita ho namin yung kay Weng Evangelista. Yan. Hindi naman ho tingin ko mukhang magpopogo ho yan. O mag-invest sa pogo. Si Telma, meron rin ho kaming picture. Yung kay Telma. Yan. Diba ho? So ako naniniwala ako na hindi ho kayo mga investors ng Pogo dahil tingin ko investors sa mga barbecue. At this point, I want to present one of the individuals charged for human trafficking, a supposed co-incorporator of Hong Sheng. She reached out po to my office dahil ayon sa kanya, wala siyang kamalay-malay na siya ay sinama bilang incorporator ng Hong Sheng. Ms. Merly Joy Manalo Castro. Ms. Castro, salamat po sa pagdalo nyo rito sa hearing natin. Ms. Castro, sa SEC registration po ng Hong Sheng, incorporator po kayo ng kumpanya. Ano pong alam nyo tungkol sa illegal operations ng Pogo na ito? Wala po, ma'am. Wala kayong alam sa illegal operations ng Pogo na ito? Wala po. Wala nga po akong idea kung ano po yung Pogo. So, anong alam nyong operations dapat o negosyo dapat ng Hong Sheng? Actually, wala po talaga akong idea. Nung napadalan lang po ako ng letter, nung unang invitation, kasi dahil hindi ko naman po kilala yung company nakalagay doon, nag-search po ako nung gabing yun. At the same time po, doon ko po nalaman lahat ng information about sa company. And then po, nag-email po ako doon sa latter part ng letter na may email address na hindi po ako makakarating that time po kasi nga po, may trabaho din po ako. So, hindi nyo kilala yung Hong Sheng na kumpanyang iyan? Hindi ko rin po alam kung saan papunta, kung ano po yun. Wala po akong idea kasi po trabaho-bahay lang po ako. So, paano nyo nakilala yung ibang co-incorporators ninyo? Sino po sila? Nalaman ko lang po kasi yung mga pangalan nung lumabas ng Friday night. Nakasama po ako dun sa list ng mga pinapasa po, nasa DOJ na. Which is sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nandoon. Nalaman ko lang nga po kasi nung unang letter nyo, tapos may sumunod po kasi letter from BIR, closure daw po ng Hong Sheng. And pumunta po ako sa BIR to inform them na wala akong ipapasang papel kasi hindi po ko connected. Ang sabi po sa akin doon, gumawa daw po ko affidavit para na ma-identify na hindi po ko kasali doon. Tapos po, inood lang ako nanood ng balita. Inaalam ko lahat kung ano po yung company, kung ano po yung inuikutan ng company. Kasi wala nga po akong idea. Tapos po nung yun na nga, nalaman ko na sa balita na meron daw 13 ganon-ganon, hinintay ko po talaga. Pinanood ko hanggang gabi. Nung ilabas po sa balita, yung mga kasali, nabasa ko po yung pangalan ko, hindi na ako na So, paano kayo nakuha bilang co-incorporator? Kasi, at saka sa Articles of Incorporation ng Hong Sheng, may pangalan at signature ninyo. Sinasabi nyo bang fake yung signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano ng corporation. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. So, alam nyo ba kung paano kayo nakuha bilang di umanong co-incorporator niya? Wala po akong idea. And so, sinasabi nyo, yung signature nyo daw, di umano, dun sa Articles of Incorporation, ay fake.
Opo. Okay. Ito, Ms. Castro, meron po kaming kopya nung signature ninyo at TIN number ninyo. Opo. Pwede, naku, tatanungin ko muna sana kung okay lang bang i-flash. Okay lang bang na-flash na pala namin? Okay lang po ba? I apologize. Tatanungin ko dapat sa iyo. Ngayon, napakabilis naman ng signal natin. I apologize. Okay lang po ba na na-flash po natin? Okay. Salamat po. Papakita ko din yung nasa SEC documents ng Hongsheng. Magkapareho po ba? Kumpara ko lang sa inyo yung totoong signature nyo at saka yung lumalabas sa Hongsheng. So habang iniintay po natin yung pangalawang photo na yun, sino yung mga kasama ninyo di umano na co-incorporators? Ayon po dun sa nakita kong list nung nilabas po nung 21, si Telma Laranan po, yung kilala ko, si Rowena Evangelista, at saka si Rita Iturralde po. At paano mo nakilala itong sina Telma, Miss Rowena at Miss Rita? Paano mo sila nakilala? Way back po kasi 2018, nasa bayan po ako ng Concepcion nakatira dahil may computer shop po ako doon. Namamalengke po ako. Kahit hanggang ngayon, nakikita ko naman sila. Si Rowena po, Evangelista, nagtitinda po yan ng gulay sa palengke. Owner po siya. Tapos po si Telma Laranan po, nagtitinda lang po ng almusal sa umaga, sa palengke rin po. Tapos si Rita Iturralde po, nakikitinda ng mang inasal na parang, pero hindi, yung ihaw-ihaw po na inasal sa bayan din po ng Concepcion. So, bukod po sa inyo, na nagulat na lang na charge na kayo bilang di umanong incorporator ng Hongsheng, mayroon pa kayong kilalang tatlong babae, sina Ms. Rowena, Telma at Rita, na pare-parehong nagtitinda sa palengke. Si Ms. Rowena nagtitinda ng gulay, si Ms. Telma nagtitinda ng almusal, at si Ms. Rita nagtitinda ng ihaw-ihaw. Isinama din po sila bilang di umanong incorporators ng Hongsheng. Actually, hindi po ako sure kung incorporator po sila. Nakita ko lang po kasi talaga yung pangalan nila nung 21, nung nilabas. Hindi ko po alam na kung incorporator nga po ba. Kasi yung sa akin lang po yung alam ko kasi nga po, yung dumating yung letter na incorporator po ako. Incorporator director. Yun po yung nakalagay sa letter. So, balik lang ako sa DOJ, iyakat. Paano po ito, Yusek? Chinarge po sila ng non-bailable crimes. So, ano po yung nakikita ninyong susunod na scenario na ma-materialize or dapat mag-materialize? Ongoing pa naman, Madam Chair, ang preliminary investigation. So, karapat-dapat lang na humarap sila doon sa preliminary investigation na igaganap sa DOJ at ibigay nila ang kanilang panig. So, ito ang mga sinasabi nila at sana dapat mapatunayan nila yan at hopefully ma-convince nila ang prosecutor na hindi siya isama doon sa dadalhin sa korte. And I think mahalagang ihambing nga, kaugnay nung sinasabi ni Yusek T, Ms. Merly, Ms. Castro, ihambing yung totoong pirma nyo, dito halimbawa sa BIR ID card nyo, at yung di umanong pirma ninyo or ng isang Merly Joy Manalo Castro dun sa papers ng Hongsheng. Oh, and bago pa natin maipakita yung photo na iyon, yung dun sa mga articles of incorporation ng Hongsheng, i-note ko lang na yung TIN number ninyo di umano doon sa Hongsheng articles ay iba dito sa TIN number nyo dito sa totoong BIR ID nyo na 223-984-212-000. Yung inilagay na TIN sa pangalan nyo kuno doon sa Hongsheng articles of incorporation, iba ang numero. Yes, ma'am. Iba po. Hindi ko po tin number yung nasa upper part.
Okay. So nakita nyo, ito po, ayan. So, andyan yung di umanong pirma ninyo. Ano ba yan? Nag-effort ba sila na i-forge yung pirma nyo? Pero iba yung BIR number. Dahil dun sa Hongsheng Articles of Incorporation, ang TIN number ninyo daw ay 265-820-742-000. Oo. So, pero Ms. Merly, dito, yung pirma sa Hongsheng Articles of Incorporation at yung totoong pirma nyo, parang similar, parang magkamukha or magkahawig. Anong comment nyo dito? Hindi po ako pumipirma nung nasa upper part po. Yung tunay ko pong pirma yung nasa ID po mismo. ID ko po yan. Pero 'di ba kung unang titignan lang, maaring sabihin na parang magkatulad. Anong comment nyo doon? Hindi po ako yung pumirma sa upper part. Okay. And handa naman po kayong tulad nung sinabi ni Yusek T na sabihin yung inyong yung facts tungkol sa sarili ninyo dun sa DOJ para hindi na kayo maisama sa kaso. Handa naman po dahil wala po talaga akong kinalaman dito. Maraming salamat po, Ms. Castro, sa inyong pagdalo sa hearing natin ngayon, and I really wish you the best po dun sa kaso sa DOJ. Yes, Yusek T. Thank you, ma'am. May dagdag lang na isa pang pwedeng maging option ni Ms. Castro tsaka ng ibang katulad niya. Pwede silang magreklamo laban doon sa mga taong gumamit ng kanilang pangalan. Kung di pa klaro sa kanila kung sino mga yon, pwede silang lumapit sa amin, sa DOJ, sa PAOK at sa law enforcement upang mag-umpisa ng bagong investigasyon sa ibang anggulo na to. At makakatulong sila sa amin sa kaso at makakatulong din sa depensa nila sa hinaharap nilang preliminary investigation. Maraming salamat, Yusek T. I hope narinig nyo yung klaro, Ms. Castro, at sa anong paraan makasusuporta din ang komite kung inyong tutulungan din yung DOJ, ay laan po kaming gawin iyon. Thank you po. So si Rowena is vendor. Tama? Rowena Evangelista po, Oh, vendor ng siya. gulay. Si Thelma, Vendor ng almusal sa umaga. si Rita, May isang pwesto na nagtitinda siya ng mang-inasal sa Conception din. so parang vendor rin. Ganun na nga. So lahat, ikaw ba vendor? Hindi po. Hindi ka vendor. Dati po kasi ako nagtinda ng isaw-isaw nung bago po ako magkatrabaho. Kaya lang hindi parang ang hirap po kasi gawin, ang daming trabaho noon. Kaya po dahil nakapag-aral naman po ako, try po akong magtrabaho sa BPO. Iisip ko kasi, bakit kayo napili na maging incorporator nito? Iyon nga po, wala pa po kasi akong idea since At naniniwala ako na hindi kayo incorporators nito. Ako naniniwala ako kasi pinuntahan namin isa-isa yung mga bahay eh. Pakita ho namin yung kay Weng Evangelista. Paki-slide nga. Pakita sa slide. Actually, pinuntahan na kagaya ko ho to kay Weng. Hindi naman ho siguro magmumukhang investor to sa Pogo. No? Na ganyan yung bahay niya. Di ba ho? Pinintahan rin ho namin yung bahay ni Rita Iturralde in next. No? Yan. Hindi naman ho tingin ko mukhang magpopogo ho yan. O mag-invest sa Pogo. Si Thelma, meron rin ho kaming picture. Yung kay Thelma, laranan. Yan. Di ba ho? So ako naniniwala ako na hindi ho kayo mga investors ng Pogo dahil tingin ko investors sa mga barbecue, no? Banana queue, baka pwede yan. Pero sa yung pagpapatayo ng Pogo, tingin ko hindi ho. At this is where I will now direct my questions to PAGCOR. Thank you, Madam Chairman. But yan po magpapatunay na
itong mga sindikato na ito walang pakialam ho na maglagay ng mga pekeng pangalan, pekeng sino-sino dyan. At kung mahuli, hindi sila yung mahuhuli at makakasuhan ng no bailable offense itong mga inosenteng mga tao. Kaya pupunta ako sa PAGCOR because under your guidelines, meron kayong probity check. Kung kami napuntahan namin to isa-isa, yung mga bahay, at nakita namin na wala silang paraan para mag-invest sa Pogo, bakit hindi nagawa ng PAGCOR? At ang nangyari ngayon, dahil hindi nyo nagawa yung probity check, itong mga tao katulad ni Merly ang makakasuhan. Yung mga sindikato nakakalaya, iba nandito pa sa Pilipinas. So in simple inspection na makakatulong para hindi maabala sila Merly at iba pa mga kasama niya, ba't hindi nagawa ng PAGCOR? It's in your guidelines. May probity check dito sa guidelines. Attorney Jessa. You violated your own guidelines. Yes, sir. Bale, ngayon po, isa po ito sa mga ina-address natin, yung mga addresses po ng mga incorporators are being checked one by one. Because in the previous probity check po na ginagawa, it only includes the documentations, the documents of the corporation, as well as the cases or check on world databases if they are involved in whatever kinds of activities. Probity check ng tamad yan eh. Kung puro dokumento, katamaran yan. Sir, we are also talking to the third-party probity checker to include such kind of checks because Who is the dati po, third-party probity checker? meron po kaming 3 po na pwede po namin ibigay Bakit po. Yan. bakit hindi nilang ginagawa ng PAGCOR sarili? Ngayon po, ginagawa na po ng PAGCOR Bakit ng pa sarili. natin i-outsource yung probity checker? Baka malagyan pa yan, makausap. Yes Hindi po, natin sir. kilala. Yung probity checker, dapat i-probity check nyo rin eh. Yes, sir. Tama Diba? po kayo. Dapat po, ngayon po, ina-address na po itong problema na to. Even all of the addresses po na nakalagay sa Articles of Incorporation and declared in the personal disclosure sheets of these incorporators po, isa-isa na pong pinupuntahan para po ma-determine kung existent or kung totoo pong nakatira doon ang incorporator or kung may kakayahan po talaga yung incorporator to invest in such kind of business po. But itong pangyayari, the same yan with Lucky South 99. Doon sa provincial, yung provincial government investigation, meron rin silang pinatawag na tao, ganyan na ganyan rin yung sagot. So in other words, hindi lang to sa Banban Pogo Hub. Nakikita rin natin to sa Pampanga Pogo Hub at iba pang Pogo Hub. No? So, kaya tayo nandito because nag-fail yung probity check. Therefore, nag-fail na rin yung regulation. Dahil hindi sana nangyari to kung napuntahan nyo isa-isa yung nagawa naman namin to in one day, to be honest about it. But hindi nyo nagawa? So that's an issue that PAGCOR needs to address ASAP. Yes, Mr. Senator. And lastly, Madam Chair, to the BI, Bureau of Immigration, andito pa ba sila Go Jiangjong at si Wen Yilin? For Go Jianzong and Wen Yilin, pareho silang umalis noong May 20, 2024. Si Go Huaping, nandito pa? Last record natin, arrival March. Ang last record ni Go Huapingo ay arrival in March 22, 2011. Hindi na siya umalis. Tama Okay. po. Si Alice Go, is she still here? Alice Go po ay arrival on May 3, 2024. Nandito po. Nandito pa siya. With Wesley Go. Together po with Wesley Go, May 3, 2024. Pero hindi pa siya umaalis. Apo. Alright, sige. Thank you, Madam Chair. That's all for the Tarlac issue.